Mga kasubis, bali para may matutunan naman ng bawat isa. Ganito po kasimple yan. Pag nagpapagawa po tayo ng ating flyer slope o breeder slope o stock loft, meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Eto mga kasubis, meron na naman tayong bisita. Wala tayong araw na walang bisita, no? Eto po sir, anong pangalan sir? Jun Dewan, ng Kainta. Ang Kainta. Bakit parang nagulat ako, magiging kapitbahay mo pala yung aking kumpare? Natapat lang po siguro. Tapos, kaibigan mo ba? Yung pamangkin niya po, kumpare ko po, inaanak ko po yung anak niya. Oh, talagang small world eh, no? Yung binabanggit nating kumpare ko, anong pangalan? Emil Romero po. Yun, si paring Emil Romero. Shoutout sa iyo, pare. Ito, magiging kapitbahay mo kasi, kuya, unfortunately, lagi nananalo si paring Emil. Ang problema, masisipa sa Santa Mesa. Pupunta na po ng Kainta ngayon, mapapalapit po. Diyan. Pero parang may kasama ka ngayon. Sir, ano pangalan, sir? Dave po. Dave, ano? Dave. Ikaw ang nag-influence kay Tito? Kailan ka natuto mag-ibon? Ha? Oh. Ako 7 years old. Ikaw, wala ka talaga idea sa pag-ibon o dati ka nag-ibon? Sa manok. Manok po talaga ang ano ko nun, hilig ko nun. Hanggang ngayon may manok pa rin, pero tatry ko talaga dahil parang nakahiligan ko na rin mag-ibon. Yun. Gaya ng sabi ni Bayet, hindi kayo mananalo pagka hindi mo gusto yung ginagawa mo. Tama po. Hindi pwede yung nakahiligan. Kailangan alamin mo, gustuin mo, at mahal ginagawa mo. Number 1, kailangan gusto yung ginagawa. Iyon. Ang pinakamabigat dito, kuya, alam mo, may negosyo to, magaling magluto. Si Bayet, paborito magluto. Sir, ano nga pinaka nailuluto mo ngayong sa yung hanap buhay? Sa ano namin, mayroon kaming lindang almusal sa umaga, tanghalian, tapos meron ding budburan. Ano ba pag tinawag ng budburan? Sikat na sikat yan yung sa artista, ganyan eh. Rice toppings po. Oh. Rice toppings. Para may mga adobo sa ibabaw, mga lumpiang Shanghai, ayun po. May kilala tayong artista dyan na dyan sumikat yung budburan eh. Maniwala ka, dinayo pa tayo. At may kasama pang masarap. Sabi nga ni Parin Dani, ano yung ano dito? Hindi matamis, pero napaka-quality. I-shoutout nga natin kung kanino. Pero Aling Kikays magaling din. Pero ito, ano bang pangalan ng ano? Nasa takip, nawawala pa sa Aling Kikays pa rin ang magaling. At ito po, si Aling Lourdes. Lourdes Special Bibingka. Shoutout po sa inyo. Baka naman, umahanga pala yung nakalagay dun. Titikman ko yung paborito ni Bayet yan eh. Pero sir, maraming salamat eh. Nag-PM ka sa akin. Sabi mo, gabi. Biglaan talaga na anuhan. Para surprise. Ngayon, na-surpresa ka ngayon. Yung kulungan natin, gano'n silipin natin. Nga sir, tignan nyo na ba yung kulungan namin. Saglit lang. Mabilis. Ang bilis. Kapapagawa mo lang ng kulungan, di ba? Opo, mabilis talaga. Ang layo ng progreso, sa mga ibang gumagawa. Ito, saka quality yan, no? Wala pang isang araw, matatapos na rin yata agad sa kalahati lang eh. Ito po yung loop natin dito. Kita nyo, maglalagay na tayo ng flooring dyan. Then, lalagay na tayo dito mga division. Pero, maraming salamat sir. Maraming salamat sa pagdalaw at sa tiwala. Salamat. Kay Sir Dennis Palma. Thank you po sa nakuha kong ibon. Sige po. Mamaya po ulit natin tuloy. What's up mga kasubis? Yan mga kasubis, bihag o dayuhan dito. Tataka ako bakit may dayuhan tayong milky. At hindi lang isa yan. Ito pa yung isa. Naglalakad po dyan sa buong milky rin. Siguro nakita nga po itong ating bagong gawa. Itong ating bagong stock loop or breeder's loop. Dito po natin lalagay yung ating ibang matatanda. Sila 8 overall, sila Daddy Basco, Mami Basco. Para may VIP naman po tayo.
balik pagpapahalaga po doon sa sa ating mga ibon na taon-taon ay may hatid na karangalan. Ayan si Wildon, no? Ayan, bali si Wildon po yung gumagawa na ito. Ayan, siguro hanggang bukas magagawa na natin to. Din palit na rin tayo ng mga kahoy dito. Kinain na ng tubig yung mga kahoy natin. Palitan natin ng bakal. Ayan, bali lagyan natin ng division sa gitna. Plywood na lang siguro, wag ng yero para hindi todong mainit. Then lalagyan natin yung kisame. Ito po yung simpleng pamamaraan ni Byte pagka nagagawa po tayo ng loft. Siyempre, para mas komportable din po tayo doon sa loob, lagyan natin ng kisame po. Then yung pinto natin siguro doon sa loob, sliding na lang para hindi po gaano nakapag gumagamit ng malaking space. Dito na lang sa harap yung pwedeng ditulak. Total, ito lang naman yun. Kanyo, yung isang bihag nandito na naman. No? Binubugaw ko na kanina yun, ayaw talagang umalis. Itong mga kids natin to, tatanggalin na natin yan dahil lilipat na natin yung mga ibon. Basta kaya nga tayo nagdagdag, sobra na yung mga pantulong natin. Nandiyan po, nakalagay lang po dyan, nakalagay po doon. Yung mga sinuksukan natin, nakalagay po doon sa may likod po dyan sa baba. Mamaya, tignan natin. Yung iba, 3 buwan na, naglulugo na, hindi pa kinukuha yung mga pasok-sok ko yung mga sinuksok ni Bayet. Then, kanyo, meron pa tayong mga dayuhan dito. Ano pa bang gagawin natin? Basta pagbaba natin dito, explain natin yung ibang gagawin pa. Mga kasubis, bali, para may matutunan naman ng bawat isa. Ganito po kasimple yan. Pag nagpapagawa po tayo ng ating flyer's loft o breeder's loft o stock loft, kung wala naman talaga kayong budget, gayahin nyo si Bayet o hindi ko po sinasabing gayahin, baka makakapulot lang po kayo. Kung maganda po sa pandinig nyo tignan nyo po yung bakal nandito po. Ang ginagawa po kasi ni Bayet, pagka may sobra tayong pera, nagpa-deliver po tayo ng bakal o nagpa-deliver po tayo may gagawin, tinasosobrahan po natin, lalo na pagka yung panahon ng mura. So matotal, sa loob na yung isang taon, makikita mo, ang dami mo ng bakal. Hindi ka magagastos ang todo. Katulad po na ito, mag-update po tayo ng presyo. Yan po. Yung 10 feet by 0.5 na ano po to, yero. Ayan, yung ganito po. Yung tinatawag na long span, 799. Dati mas mura po yan pero ngayon nabot po tayo ng medyo tumaas, pero okay lang yan, part yan Tapos yung steel matting 550, kita nyo, kapal. Pag gagamit po kayo ng plywood o steel matting, kailangan susukat po kayo laging D8. Kung magsusobra po kayo, Gs, wag po kayong gagawa ng 9 kasi maraming retaso po yun Kailangan po laging 4, 6, 8, 12 o Gs. Wag po kayong susukat ng 5. Yan, katulad po nyo. Parang yung gamit nyo hindi gaano maritaso. Katulad po nung yero namin, Gs, sobra po, pero part po talaga sinosobrahan yung yero para hindi po naanggihan todo. At kahit naman maanggi, ito talaga yung purpose natin, mabasa ang ibon yan at maarawan. Yan, paano po ba? Siyempre, bibili ka itong tubular. Siyempre, gumagamit po tayo ng tubular para medyo mas malinis tignan. Pero, ang kailangan, angle bar, yung 316 na tinatawag. Yung 2x2 kasi poste yan ano mo yan paa yan mababasa yan. Pag tubular mas madaling yan, madaling kakalawangin. Then yung side po natin, ginawa natin pong ang tawag niyan, yung walling natin yero pa rin, long span. Pati yung dun sa kabila, kung papansin niyo dun sa dulo, ayun yung may agwat na tawag diyan butas, lalagyan po natin ng bakal diyan. Hindi natin lalagyan ng screen kasi po kung sakali pong yung tabla po natin papalitan sa susunod na mga panahon, ang mangyayari po sa atin may hirapan tayo magpasok. Magsisira po tayo ng pinto o kung saan pwede. Mantalang yung tatanggalin nyo lang, hindi po full width, hindi naman full width na todo, yung doon lang sa labas, hindi na yung paikot na welding, yung pong bakal na yun, yung doon sa gilid. Yung katulad po na ito, meron po yan dyan, para meron po tayong pasokan ng ating mga plywood o kung anong papasok. Ngayon po, nagpagawa po tayo, ganito muna po. Hindi na natin muna pinatapos gawa nga ng yung pintura, kaya kung pabuksan nyo isa pa, hinayaan na muna po natin para kasi baka matutuyo lang. Di bukas na uli, hindi naman nagmamadali si Bayet. Paano po ba? Katulad yan, yung yero po, saktuhan lang po sa likod dyan. Kita nyo, 2 yero lang po long span yan nasa likod. Sumakto na kagad po yan kasi
Ay, doon, dalawa ba to? Tatlo? Dalawa lang, di ba? O, dalawa lang nga lang yan. O, kita mo, sumakto na po. Kasi nga po, puro tayo nasa sukat. Wala po sa sukat Paranaque. Ibig sabihin, nilalagay po natin na hanggat hindi marami retaso, gagawin natin. Katulad po nun, yung excess po, lalagyan natin plywood po doon. Bago magpinto, may plywood po yung flooring doon. Tapos ito po, may division sa gitna. Pag-iisipan po muna natin kasi pwede naman tong katulad yan, puro perks na lang dyan. Nakakalipad yung mga ibon. Pero ang plano ko po kasi, lalagyan ng harang dito. Ayan, yan po, yung plywood na yan, harangan. Lalagyan po siya ng isang maliit na pinto o tamang makakadaan po tayo. Para yung ibon po natin, pwede nating bugawin papunta dito o pupuntahan natin dito. Then yung iba naman po doon, meron po tayong pwedeng paitlugan ng para doon sa mga ang tawag dito VIP natin, yung mga matatandang mahilig magbigay sa atin ng mga karangalan o naghahatid ng mga tawag dito, minsan may regalong premyo o overallan. Kaya po tayo nagdagdag po ng ganyan, katulad po nito, ayan, puro kak po ito ayan, nilipat na natin, puro kak po yan. Ito maulanan, maarawan, pwede yan. Dito naman may plano tayo kasi mas madali magpakintab ng mga ating mga magiging breeder pagka medyo nakukulob din po sila at gamit nyo tabla. Kaya plano ko pong itabla dyan, hindi na po liso o ano. Ito naman po yung bilaran natin. Mamaya ratayo po tayo. Basta dahan-dahan po nating pagbubutin o pag-aayusin yung ating look dito. Kasi total, nandito na rin naman tayo. Bakit hindi pa natin pagkagalingan? Unang-una, binibigyan naman tayo lagi ng karangalan at dito rin po tayo nakakakuha po ng pantulong sa ating kapwa. At maniwala po kayo sa hindi, may hatid na rin pong pera talaga po ang ibon. Bukod po sa premyo, siyempre pagka hindi po kayo nagbenta, paano po yung pang maintenance nyo? Unang-una, tulad ko po, ang ano ko po, ang maibong ko po dito, ilang piraso to. Sa loob ng 2 araw, 3 araw, 25 kilos po, saktuhan lang. Kasi hindi naman po natin sila tinitipid. Ito po yung ating mga stock bird. Ayan, katulad po nito. Ang nangyayari po dito, kaya nagpagawa po ako ng may ganon. Ayan, para may ganon, may bubong. Naniniwala po ba kayo na yung ibon natin nasusunog pag tag-ulan na? Hindi pala po sa araw na susunog, kundi po sa acid rain. Ayan po, hindi ko naman din po alam to dati. Ang nangyari po, through experience, kaya nga sabi sa inyo, continuous learning ang pag-iibon. Katulad po nito, may pipikit-pikit to. Biyag natin, kanina pa natin alis to. Uy! Ayan dalawa pa yan. Ayan, kaya katulad nga yung sinasabi ko, balik tayo, yung acid rain, nakakasira din ng balahibo yan. Kaya ngayon, hindi natin pinatatagal. Mga 3 months, bababa na natin doon. Pero sa ngayon, yung mga iba nating young bird, ito ilalagay natin doon, saka yung mga iba pa nating ibon, yung mga VIP. Mamaya po natin ituloy. Baka asikasin ko muna po yung aking mga welder. Siyempre papakisamahan natin yan. Painumin muna natin. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Yun Salamat!